pahabol pang gift sa nakakaraang house blessing. Congratulations to your new home sweet home Dili-Dili family. Hope you enjoyed this simple gift from ours. Love, Mojica family, Athena. Wow! Thank Ano you ba so yan? much. May pahabol pa. And family. May pahabol pa talaga. Thank you, thank you. Buksan natin. Open natin. Oh, wow. Sweet ng kutsara. Ay, pangmayaman. Oh. Kami pang dito. Pangmayaman. Hindi kami sanay, pang mayaman. Ginto. Baka naman maging ginto namin. Grabe naman, napaka-social naman yan. Hindi kami sanay. I-friend ko lang to. Hindi namin ito gagalaw. Mamit yung mga case, pamayaman na agad case pa Ginto nga eh. Yeah. Grabe naman yan. Yeah. Pang ano to, pagka bumisita kayo dito, ito ang gagawin natin. Pang main event. Pang main event. Magpang steak oh. Pang main event. Salamat. Thank you, Athena ha. Grabe naman yung may pahabol pa. Thank you. Thank you. Load muna ng vlog habang naghihintay ng oras. Papasok na naman. Bale, 2 nights na lang. Kasi ka na. Ulit. Wednesday na. Yung mga bata, walang eskwela. Simula pa nung Monday, wala na silang pasok. Ang ilang araw nga, Wednesday, 3 days na sila hindi pumapasok. Kasi gawa ng strike ng mga teachers. Hindi malaman kung hanggang kailan. Kasi ang sabi is hanggat hindi nabibigay yung kanilang hinihiling. Mga hinihingi nila sa government. So, ngayon, may strike ngayon ng ang Alberta Teachers. lang naman yun. Alberta. Teachers. Kasi nga, meron silang mga demands sa government. Nung Marami silang mga hinaing. last time na nag-strike daw, inabot ng almost 1 month eh. Pero ang tagal na tayo, yung last na ganong strike. 2002 pa daw yun. Hindi namin masyadong naiintindihan yung kumbaga yung lahat ng kanilang demands o inihingi sa gobyerno, tsaka yung mga inireklamo nga nila na learning condition, classroom conditions. Isa lang naiintindihan namin, talaga, lumaki talaga yung class size, dumami. Kasi ang talagang bilang ng mga bata dati is 20 lang. Pero ngayon, pag tinanong namin itong mga bata, ilan sila Dumami sa classroom, nasa 35, madami na talaga. Isa yun sa mga hinaing nila, no? Yung paglaki ng class size, and then wala nga sapat na teachers sa workforce. Tapos kulang din sila sa mga assistants. Yun ang hinihingi nila, support. Sa support. Lalo na yung class dito, yung mga klase dito ay halo-halo no? So nakikita ko nga mayroong mga nagpo-post pa na teacher, yung mga may mga kalmot kasi mayroong mga estudyante halimbawa may mga medyo violent, 'di ba? So may mga kakaiba yung behavior, yung mga ganon. So sa makatuwid, yun nga, since Monday, October, anong date ng Monday? October 6? Yeah, mismong Teacher's Day. Oo. Since Monday, October 6 is nagsimula yung strike. So, nagsabi na sa mga parents, sa mga estudyante na wala nang pasok. Sarado, as in sarado ang mga schools. That includes yung kinder, elementary, tsaka junior high school, ano? Kasali ba ang senior high, kuya? Everything. Lahat? Except for private. Except for private. So lahat, public schools and Catholic schools, buong Alberta sila ay nag-strike ngayon. So walang pasabi, wala kaming idea kung kailan sila babalik at kailan magre-resume ang klase.
So, ganun kahirap ang sitwasyon ngayon. Kaya itong dalawa, kundi ginagawa namin. Buti si Kuya, merong tawag doon, D2L, no? So, kumbaga meron siyang way para makapag-aral online. Kasi nandoon, may portal na nandoon yung mga lessons nila. Pero yung kay Johan, paano yun? Wala. Ang ginagawa, sariling sikap. Sabi namin sa kuya, sabi mag-teacher-teacheran muna. May mga books siya dito na binili namin dati na language at saka math. So, kasi pinapasagutan namin. Kasi may stock talaga. Yan ang hinaing naman ng mga magulang. Kumbaga, hindi mo alam kung saan ka saside no? Kasi syempre, naintindihan mo rin naman yung mga demand ng teachers. Kaya nga lang, paano rin naman yung mga magulang, yung iba nga daw hindi makapasok sa trabaho kasi walang mag-ano sa bata, di ba? Walang mag-aalaga sa bata. Isipin mo na kung halimbawa nga buti kami na ako, pag umaga nandito sa bahay, kasama ko sila. Tapos si kuya naman, nasa tamang age na para bantayan din yung kapatid niya. Pero kung halimbawa nga pamilya, tapos may anak kang isang maliit, grade 1 or grade 2. Maraming mga magulang, kagaya ng mga nakakausap ko ng mga parent namin sa daycare, na yung mga anak nila is nasa kindergarten. Syempre, half day lang ang kindergarten kasi dito. Doon sa mga CBE at saka Catholic school, half day lang kasi ang kinder. So, ngayon, problema ng mga magulang, saan nila dadalhin? So, anong nangyari? Yung mga bata na nasa before and after school care, iniiwan nila yung mga bata doon. Pero, on top of that, every day, they have to pay $50 on top doon sa binabayaran nilang usual. So, magkano din yun? Sa loob, hanggat hindi nakakabalik sa school ang mga bata, every day, nagbabayad sila ng drop-off fee na $50. So, mayroon talagang mga kumbaga madadagdagan ng mga expenses. Kaya pala ang sabi nga ng government is parang magbibigay sila ng pera. Sa magkano ba yun? Everyday? Sabi For one child? So yun nga, parang magbibigay ang gobyerno ng $150 per week. $150 per week per child. Oo. Sa ano lang yun 12 years old pababa. 12 years old pababa. Kasi yun yung mga may need ng care. Yung kasi mga 13 years old na, they kaya can nila yung stay at sarili home nila, by themselves na lang. Basta sabi, simula nung strike, yun ang ibigay simula nila. nung strike. So yun ang ng gobyerno. Kaya lang, syempre kahit na, ang mahirap pa rin doon is yung hassle talaga na, kumbaga masisira yung diskarte nyo Kasi masisira yung schedule Gawa ng, hindi mo naman ina-expect na tapos na yung summer vacation, tapos bakasyon na naman yung bata ng indefinite. Hindi malaman kung kailan babalik sa school. So yun ang nangyayari ngayon dito. Kumbaga. Dahil nga rin kasi sa influx ng mga immigrants at sa dami ng pumasok, kaya yung mga class sizes lumalaki. Yung mga estudyante dumami. Pag-usapan natin. So, kumusta naman ang nakaisang buwan na pala kami dito sa bahay. Kumusta naman ang simula nang lumipat. So, nag-move in kami ay September 5. So, kumusta naman ang unang isang buwan? Ngayon pa lang kami nakaka-upo-upo. Ngayon lang kami nakagawa ng vlog na nakaupo dito, nakatambay. Kasi ngayon lang kami nakahanap ng time talaga. Nung mga nakaraling ko talaga, sobrang busy kasi sobrang busy. Kasi yung first 2 weeks namin talaga, paglilipat, paglilinis dun sa kabilang bahay na inalisan. As in talagang walang tigil, weekend, weekdays. As balik-balik kami din, naglilipat pa rin ng mga naiwang gamit. Yung 3rd week naman namin, na busy kami sa pagpe-prepare naman, pag-iimis dito, pag-ayos ng mga sinet up namin na gamit na binili, at saka pag-aayos ng mga wardrobe kasi lahat ng damit nakabagahe. Kasi nagplano nga kami magpa-house blessing bago umuwi yun sila naman mama. Ang nagpabisi sa amin ng 3rd week hanggang sa umuwi sila mama. Kasi hinabol talaga namin na maabutan nila yung celebration. Habang nandito sila, ma-celebrate na agad namin. I didn't even need to. Pero anong ngayon? Naka-relax na, nakahinga na tayo. Anong nararamdaman mo? Anong kaibahan?
So, Masarap. guys, kaya pala yung mga bago lang sa channel namin. Ano. So, before this, kami ay, sa ano kami nakatira? Okay. Sa basement. 1,550 ang isang buwan. Almost 2 years kami doon. Almost 2 years. So, ayun. At kaya naman kami napalipat. Kasi nga nagkaroon kami ng issue sa, sa molds doon sa inuupahan namin na yun. Kaya wala kaming choice kundi lumipat. Now, imbes na kami ay maghanap na naman ng rerentahan, nakaplano na rin naman kasi nga humanap ng bumili ng bahay. Yun na, shortcut na namin, kumbaga. Nag-start kami maghanap-hanap hanggang sa, ayun, hindi naman namin expected na napabilis yung proseso namin. Nakahanap din agad kami ng bahay na ito nga, mabibili. Kaya nakalipat kami dito. So ngayon, ayan. Ngayon, ano naramdaman namin? Masayang malungkot. Hindi, kasi syempre iba na, mas malaki talaga yung space ngayon. Tapos may basement, may main floor, may second floor, yung mga kwarto nasa taas. Panggabi siya. Organized na. Oo, Malinis as in, yeah, 3 kwarto, tigi-tigisa kami. Tapos papasok siya ng gabi. Kami lang 3 yung maiiwan ng mga Yun. bata. So, syempre ang pakiramdam, pag it's either matulog kami ng maaga, mag-isa siyang aalis Oo. na hindi na namin siya nakikita. Or, hintayin namin siyang umalis bago kami matulog. Nalulungkot Which is sila. Malungkot din kasi kami lang 3 ang maiiwan. Ngayon, iba kasi ngayon, ramdam na nila yung Yung- malaki yung space, malaki yung bahay. Tapos 3 lang kami Tapos lang. 3 lang sila. Hindi kagaya dati na palabas na ako ng pinto, nakakausap ko pa, alis sige na na, ako, bye-bye." bye-bye. Nandun na lumalabas na ako sa pinto. So, kasi nga, maliit yung space mo. So, yun Or- ang kaibahan. Kahit tulog na kami, as in, nandun lang, lalabas lang siya ng pinto, nandun lang yung kwarto. Makakapag-kiss pa ako, makakababay pa ako, at sabay labas na sa ano. Ibang-iba, kaysa yung feeling nila ngayon, nalulungkot sila. Ang laki ng kwarto. Although, syempre, of course, thankful kami, grateful na, eto, meron na kami Hindi, ganito. naninibago lang pa kasi. lang. Oh, nag-a-adjust pa. Yun talagang yun talaga ang Na-miss. malaking pagbabago. Pagbabago. Kasi ilang kami sa bahay nung nakaraan. Oo. 6 na laging biglang- laging may kasama. Oo. Kahit mag-isa ako dun sa kwarto namin, yung 2 bata, lagi may kasama. Kaya, Ngayon biglang lungkot kasi nga ayun nga kauwi lang nila ng Pilipinas, kahatid lang namin. Tapos ngayon ganito pa. Di bale, ako kasi ay nagtatry na magpalipat na ng shift sa umaga. So, pag nangyari yun, di at least magkakasama kami sa gabi, hindi sila ganun kapanglaw o kalungkot dito sa sa bahay. Hopefully makakuha ko na kasi 4 na taon na rin naman akong panggabi. Parang sabi ko, curious din ako. Gusto ko na rin ma-experience yung normal na yung normal na buhay na nagtatrabaho sa umaga. So, malaan kung ano magiging resulta. Sa ngayon, wala pa eh. Hindi pa malaan kung anong kalalabasan. Kaya sa ngayon, taste muna kami. And then, sakto din naman nga, kasi nga, mga bata nga ay walang pasok. Di at least kasama nila lagi ako dito sa bahay. all in all, so far, yun sa 1 buwan namin pagtigil dito, nakita namin kung gaano katahimik tong lugar. As in, maganda yung community. Convenient sa amin kasi malapit sa trabaho ko, lalo sa akin, 5 minutes na lang. Sa trabaho niya, lumapit din siya. So, sa school ng mga bata, malapit na rin. Kaya, so far, so good. Sa susunod na mga videos namin, i-share naman namin sa inyo kung magkano ang aming mga electricity and water bill dito sa gantong klase ng bahay. Kaso yung una nating na-receive, prorated pa yun eh. Prorated. Parang 4 days lang yung chinarge nila. Oo. Na-charge kami ng wala pang $35 para dun sa 4 na araw, kuryente, tubig, waste, yung mga basura, may bayad kasi. So paglipat natin ng September 5, 4 days lang nag-reading na. September 6, 9. 6, 7, 8, 9.
So, yun lang ang na-charge sa amin. Oo. So, ang susunod na billing... Yung yung susunod ang mas accurate saka natin i-share. Oh, kasi buo na yun eh. Ano na yun, gumagamit na kami ng heater kasi medyo lumamig na talaga ngayon. At saka... Nagkikick in na yung yung furnace. Ito nga pala ay, ang klase ng bahay na to is duplex. So meron kaming kadikit dyan sa kabila. Pero right now, wala pang occupant. Kasi ay tinry din ibenta nung may-ari. Pero parang hindi mabenta. Ngayon, nakapost na siya sa Rent Faster. Ayun. Na house for rent. Or property for rent. So, duplex, bali duplex ito. May ano kami dyan. Tapos ang size nito is nasa 1,400 square foot. Yung size ng bahay na to. So far, yung heat naman parang obserbasyon ko lang, parang ang galing kasi kumbaga pag nagpainit siya ng sandali, then nare-retain na niya yung init ng matagal na hindi naman lumalamig yung bahay. So I don't think may mga madalang parang hindi nag-escape yung init. Oo, hindi kasi ilang beses lang namin malaya na bumubuga yung, ilang yung beses heater. lang. Pag paumaga na, kasi talagang lumalamig. Sa bagay, hindi pa ganoon kasi Kalamig. sobrang lamig talaga kasi minsan lang naman sa best pa lang yata nag-negative pero laging nasa 1 digit na lang ang temperature. Madalas, lalo na paggabi. So ayan, so ngayon pa-winter na at mararanasan na ang first winter. Pero in fairness, yung papalahin ko dito, yung shovel ko dito na harapan, mas maigsi pa kaysa doon sa mga sinashovel ko nung nangungupahan kami. Ang laki kasi ng mga bahay na yun eh. Dito, maigsi lang naman yung papalahin ko dito. Ang kailangan kong pundarin. Ayun pala ang isa. Sa pagkakaroon ng bahay, ang dami naming nasa listahan na kailangan naming bilhin o kailangan na gamit na magkaroon kami. Siyempre kasi dito may winter, dito may spring and summer, And kailangan mo ng mga iba't ibang gamit para dun Pag winter, syempre, yung shovel meron naman kami. Oo, pero masarap sana kung meron kaming blower. Para pagka light lang yung snow, hindi masyadong makapal. Yung sasakyan, pwede mo nang i-blower. Yung pathway, pwede nang i-blower. Hindi ka na maghihirap na magpapala. Kasi sa totoo lang, masakit sa bewang yun. Yung pagpapala. Experience siya, ko na talaga. Na-experience ko na. So yun, ngayon naman pagka sa spring, kaya hindi man kami nagmamadalit, dadaan pa naman ang winter. Ang masarap naman, meron kaming grass cutter. Kasi hindi ko alam paano i-maintain yung lawn. Wala kaming pangtabas ng damo. Kaya yun ang sunod na mga nasa list na mga kailangan naming must-haves. Mga kailangan pundarin. Pero so far dito sa bahay, okay na, settled na kami. Kumbaga, may mga higaan na, may couch na, may mga gamit na. Thank you sa mga nagregalo, nadagdagan pa yung mga gamit namin doon sa mga nagpaabot ng gift ng house blessing. So talagang wala na kaming hahanapin pa. Kumbaga lahat ng mga pinakakailangan namin sa bahay is nandyan meron na. Kaya ayun, nung talaga nangungupahan kami, pinigilan talaga namin ang sarili namin na bumili ng mga kung ano-anong gamit. Kasi ang hirap nga ng paglilipat. Pero ngayon, kumbaga parang medyo hindi na nakakapanghinayang na magpuntar ka ng gamit. Kasi mayroon ka ng bahay May pag-i-stackan ka na. Tsaka alam mo, hindi ka na mahihirapan maglipat-lipat kasi nga, permanente ka na, hindi ka nalilipat. Yun. So, yun lang naman ang aming na-share sa aming sofa serie. Sofa serie na vlog. Today, ano ginagawa mo dyan? Alright. So, ayan, dito na namin muna tatapusin ang seryeng ito. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Mukhang magiging maraming sopa serye pa to. Hindi, i-share pa namin yung naging proseso ng pag-acquire natin ng bahay na to. Pag-acquire ng bahay. Yan, sunod na i-vlog namin. Oo nga pala! Ano pa yan? Lagi kong nakakalimutan, Kasi nga, hindi kami nakakapag-vlog ng ganito. Nakaupo lang na ganito.
yung nakakatuwa kapag nakakapasyal kami minsan sa mga lugar, tapos may masasalubong kaming yung mga subscribers na magpapakilala, tapos babati sa amin. At sinasabi ko lagi, hala, may nanonood pala ng video natin, mami. Parang hindi ako makapaniwala. Kaya, eto, flash namin yung mga Oo, ilan hello. Shout out namit sa inyo. namin. Salamat po sa pagsuporta at sa panonood ng aming mga videong pampamilya. Oo. Minsan, pag nagmamadali, nagagawa na lang namin, at least makapag-picture man lang, para may remembrance. Shout out sa inyo. Yung mga nakakasalubong namin dyan. Thank you for always watching. Thank you for your support. Hanggang dito na lang. And see you on the next one. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe. Bye! Shout out to Vanessa and her husband. Nanonood daw sila sa atin. Nakita kami one time at TNT. And kay Yelden. Nakita kami sa Value Village kung saan guys dito rin kami unang nagtrabaho ni Joyce dito sa Calgary.